ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, nagbabalik po at absent kahapon. At ito po rin ang inyong director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. No? Si Among Pep po ito. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. At nakikinig pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. Yan, February 2 at napakasayang kapistahan ngayon. Opo. Yan, piyesta sa Mabalacat. Okay. The city of Mabalacat. Yan. Kompleto ang ating although talagang wala na yung isa. Opo, wala na si John. Hi, John. John. Nakikinig Nakikinig ba siya? naman siya. We miss Joan, no? Oo nga. Okay, dyan lang po kayo at kasama ko po yung ating mga Tuesday, of course, Go Girls. Sister Son, bumati ka muna sa ating mga listeners. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Po, Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. At napakaganda ng February ngayon kasi po, presentation of the Lord. At tamang-tama ang gospel natin. And isa pa among na importante, it is the World Day of Consecrated Life. Yan, religious life. Na tamang-tama kanina, madre yung sinasabi ko sa iyo, no. Okay, World Day po ng mga madre at paring nasa religious congregation. Okay, Yeah. binabati po namin kayong lahat. Okay. Okay. Sige, Sister Sister Rose. Benging Diyos po kay katamongan, Among Pep, Sister Son, at lahat po ng mga kabarkada natin nakikinig. Marami po silang nakikinig ngayon. Oo. At huwag nyo kaming iiwan. Kamukha po ng nasabi ni Among, magandang ating ngayon, gospel, tungkol sa Candelaria. Yan, Nandoon po si Mabalacat si Apo Seto, nagkikipamiesta. 5 to 6 yung mass. Ala. Hi, Amo. Sinabi mo, baka on the way pa siya doon, nakikinig. Nakikinig po Hello, siya. Amo. Hindi, siya, 5 to 6. Nagmas na po siya. Misa. Tapos na sigurado. Nagdi-dinner na siya. Oo nga. O, sige, nasa Mabalacat. Naku, punong-puno ng tao niyan sa daan. Kanina, Happy fiesta po. kami ang first mass kanina sa Mabalacat. 5 o'clock in the morning. Walang masyadong traffic, maaliwalas ang umaga pa eh. Pero the next mass, medyo matraffic na ng konti. Okay, binabati ko rin yung aking kapatid, yung ate ko, si Ate Dick, no? Birthday niya ngayon sa araw na ito. Happy birthday Happy po. birthday. Yan, ang Sister kanyang Dick. pangalan, Purificacion. Kaya pala. Ano pong tawag niyo sa kanya mo? Purification. Purification. Hindi, yung Tawag niyo kay nickname, Ate. Dick. Opo. Dick. Oo. D-I-C-K. Ate Dick. Oo. Yeah, okay. Happy birthday. 66th birthday niya. Yan, kanina. Okay, at diretso na tayo sa ating mga text line numbers. Sige. Okay, kung gusto po ninyong makipagtalakayan sa amin, mag-text lang po kayo sa by means of your text messages. Babasahin po natin on the air. Yan. Hanapin ko lang. Okay, ito. Opo. Okay, Smart po 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe naman po 0917-363-3738, 0917-363-3738. Bakit ba hindi ko mamemorya to? Hindi yan. Dito lang sa tabi ko, ang laki naman eh. Yan, Okay. Okay, yung sige. mga gusto mag-members naman ng ating Connect Katekista program, no? Just type REG, all capital letters, and then space your full name, and then / name of your vicariate, parish, or your school. Okay, yung address nyo po. At ipadala po dito sa ating Globe number, no? 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered, ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord. At kung may mga kahilingan po kayo, intentions, pasasalamat,
pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Okay, yung ating Facebook. Okay, Facebook, live streaming live po. streaming, Yan, kung okay. gusto po ninyong manood sa internet, nasa live streaming po kami, www.ustream.tv. Then, search po ninyo yung Bright FM 91.9. Yung Facebook account name naman po namin ay Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Ando doon po ang mga nakaraang episodes. Thank you kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook account. At kanina nagmisa kami diyan sa San Vicente, Santo Tomas, no? Oh. Nagkikiramay po kami sa pamilya ni Imang Rosa o ang tawag namin sa kanya Imang Sitang. Yan, sa Basilio family yan diyan sa San Vicente. Oo, at condolences po. Oo. Kanina, yung mga former parish priest nandun, si Father Dines, ako, and of course, sa kanilang parish priest, si Father Nick Sabile, at yung kababayan nila, si Father Romer Tubu. Yan, nagmisa kami kanina, no? So, kikiisa po kami sa inyong pagdalamhati. Of course, papanalangin natin si Imang Sitang, no? Okay. Sa kanyang paglalayak, yan, tungo sa kaharian ng Diyos. Okay, Sister Rose, basahin muna natin ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y 2 inakay na kalapate. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristong ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. At nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita ko na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, ang inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng maraming Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatian, parang isang matalim na itinarak sa iyong puso." Naroon din sa templo ang isang propetang babae ng pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon siyang byuda.
Lagi siya sa templo at araw at gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ang bata ay lumaking malusog, puspos ng karunungan, at kalugod-lugod sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Ayan. Kristerson? Okay. Mahaba ang gospel at napakaganda po, no? Siguro napakagandang imaginan si Jesus bilang baby, no? Pinresent siya sa temple, of course, according to the law of Moses, no? Gusto kong mag-reflect dun sa si Jesus bilang bata, no? Bilang baby, yan. Kasi po, every child is a gift from God. Ayan, kahit na ako walang anak, pero kayong Kapampangan, mawa kong baby. Pagka nakakita ko ng baby, talagang tuwan-tuwa ako. Kasi nga, gift from God ang mga babies, no po. So, kailangan i-acknowledge natin sila. At bawat bata, mapapansin po natin na they bring out the best in us. Kasi, tingnan po ninyo, kapag may karga tayong baby, ang unang-unang mapupunta sa isip natin, protektahan natin siya kasi very delicate pa siya, no? Tapos sa pagkarga-karga natin siya, meron tayong instinct na yun nga, ingatan, protektahan at mahalin ang baby na to, no? We always seek his well-being in pure grace. At ano ba ang kahulugan ng isang baby sa pamilya? Di po ba ang isang baby, lalo na kung bagong silang, ano, makikita mo lahat ng buong pamilya tuwan-tuwa, no? Opo. So, ang isang baby sa pamilya, nagdadala po ito ng saya, ng pagmamahal, hindi lang sa mga magulang, pati sa mga kapitbahay, sa mga friends ng mga magulang na dumadalaw ang bagong panganak, no po. Kaya siguro po napakagandang i-reflect natin na sabi ko nga, a baby is a gift from God. So, sa mga parents po, sana wag nating maltratuhin ang mga bata, ang mga anak natin. Amen. Opo. Ako naman po dito sa gospel, medyo dahil sa haba po parang hinihingal ako. Kaninang binasa mo. Opo. Ano siya, si Mama Mary po, tsaka si Saint Joseph, nag-set po sila ng good example kung paano po tuparin yung kautusan po ng Panginoon. So, naging role model po sila sa atin. At sila po, at tayo, bilang lahat na wala namang pong tao na walang pamilya, lahat po tayo may pamilya. Pinakita po nila yung kung gaano kahalaga yung kagustuhan po ng Panginoon na after nung birth po ni Jesus, di ba sa mga Jews po, after 40 days, dapat nagkakaroon po ng purification kasi for them blood is unclean. So at the same time po, parang this is an encounter. Nandoon po si Simeon na isang propeta na siya po punong-puno ng banal na espiritu. Yung pinangako ng Diyos sa kanya, natupad po, yung fulfillment nandoon na. Kaya sabi niya, di po ba, okay na po kahit mamatay na siya kasi nakita na niya yung pinangako po ng Diyos na yung salvation natin. Tapos winarningan din po si Mama Mary na bilang ina ni Jesus, talagang pag meron pong blessing, meron sacrifice. Parang hinanda rin po ni Propeta Simeon na ganun ang mangyayari. Kaya tayo din po, pag sumunod tayo sa Panginoon, mag-expect din po tayo ng ipipresent natin sa Panginoon, i-offer natin. Pero at the end of the day, at the end of our life, meron pong reward na nag-aantay sa atin. Kamukha din po ni Propeta Ana na nakita niya rin po yung inaantay niya. Hindi siya umalis sa templo, nag-aayuno siya, nananalangin. Siguro tuwang-tuwa po sila, nagkita-kiti sila, no? Yung encounter, meeting
the Redeemer. Mm. Ayun po. Siguro ang saya-saya nila. Kaya dapat Oo. ngayong araw na to maging masaya din po tayo. Oo. Yan, no. Tama kayo. Talagang masaya itong yung kapistahan ng itong presentation of the Lord in the temple, no? 40 days. Yun nga, yung Opo. after na sinilang. Kaya bilangin mo, December 25 plus 40, February 2. Opo. Yan, no? At parang tatlo ito eh. Yung presentation, that's the first, no? Kasi nga yung customary nila, yung they have to offer the firstborn son, Opo. no? Firstborn male. Yan. Kasi yung sa kanila, yung firstborn, it belongs to God. So sa Diyos yan, no? Firstborn animal, Opo. tapos first fruits, Oh. di ba? Yan, Puro may mga first. kapistahan, no? Mga Opo. first, no? Mga first. Pagka may mga first, sa Diyos yan. Opo. So, they belong to God, no? We have to give the best. Kaya nga, pagka nag-o-offer sila, like, yung supposedly dapat, medyo kumayamang ka lamp, no? Tupa. Okay, ito nga, kung medyo small time ka lang, yung mga pigeons, o kaya turtle doves, no? Itang Opo. pigeon, nada. Kalapate. Parang ganyan, oo. At, yung offering mong yan, parang binibili mo sa Diyos ang itong firstborn male na to. Oh. So, parang ira-ransom mo. Bakit ganon? Kasi yung sa, you remember during the, yung bago yung Exodus, Opo. yung the angel of death, Mm-mm. sa Exodus, ano natin yun, di ba? Opo. Yung, Yung blood. yung namatay yung mga Egyptian, firstborn, di ba? Opo. Pero na-spare yung mga firstborn ng mga Israelites. Opo. It's because of the lamb, Opo. the blood The of the blood. lamb, di ba? Opo. Na kailangan pinturahan o Oo. bigyan yung Sa door, Sa mga sa bawat post. door, Yes, bawat yes. pinto. Oo. Para pagka yung angel of death lumaan, Mm-mm. naku, na-spared sila. Opo. Ligtas, in other words, no? Kasi may nagbayad sa kanila. Opo. Yung dugo ng tupa. lamb. Oh. So, parang binili nila. Parang Opo, ransom. ransom. Parang ganyan. No? Same is true. Kaya nga ito, yung customary ng mga Israelita na ito, yun nga, Mm-mm. sabi nga ni Sister Rose kanina, yung mga magulang ng ating Panginoon, they really followed Oo, what is sumusunod sa prescribed, batas. no, by law. Mm. Talagang masunurin sila sa batas. Oo, no? oo. Although, kung titignan mo, hindi naman kailangan, no? Dapat exempted. Oo, parang exempted, Oo, di ba? Mm-mm. Pero, just like yung baptism ng ating Panginoon, hindi Opo. naman talaga kailangan yan, yung baptism of repentance yun. Anyway, they succumb, no? They, what is this? Parang nagpailalim sila sa authority ng batas. Opo. Talagang sila masunurin sa batas, sa mga utos ng Diyos. Opo. Dapat mga Katoliko, ganyan eh. Mm-mm. Yeah. Kung minsan ewan ko ba, no? May mga Katolikong, nano naman yung batas na yung Santa Iglesia, mga ganyan, mabawal na ini, mga ganyan. Kaya darandaman tamo ka rin kaya na kanyan, itang kesyo conservative yung pisamban, o ba't buklat ng pisamban ng isip, something like that. We all, especially young people today, no, they have that kind of tendency, no, na parang ang simbahan kinakartel, no, yung pinipigilan ng Yung kalayaan freedom nila, nila, o freedom of choice, mga ganyan, di ba? Ngayon, alam naman natin na may mga talagang dapat na ipatupad Opo. natin. Mm-mm. Di ba? Kung ano yung bawal from the very start, no? Itong sabi nga ni Abseto, yung sinampanata sa, ewan ko, sa kongreso yung same-sex marriage. Wow. Di ba? Opo. O yan, baka ano na yan, ipagdidibatihan na yan. Di ba? Oo, may hirapan na naman ng Santa Iglesia Oh, niyan. bakit pa? Oo. Sabihin natin. Yung mga sa simbahan na yan. Mga Kontrabida ganyan, na naman. Kontrabida na naman yan. No? Hindi kami ginagalang. Opo. Pero in the end, See, parang ganyan. mangingibabaw Ibabaw. pa rin yung tama. Opo. Well, they call it marriage. Mahirapan But it's muna not tayo. marriage. No? Yung mga ganyan na, tingnan mo naman it's not the biblical marriage as we know. Di ba? Opo. Kasi biblical marriage, talagang man and woman naman. Male and Oo. female. Ano naman bakit hindi natin galangin yung, di ba? Mm-mm. Yan ang sinasabi natin. No, tuparin mo yung utos ng Diyos, no? Huwag mong papalitan. Sabi nga, no? Kaya tayo Opo. pinapalitan natin
Pinapalitan mong yung gusto nilang Kaya nga eh. Mm-mm. Kung ano yung gusto natin, yun ang Opo. parang, no? Di ba, yung the divorce bill, di ba? Oo. O sabi nga ng Panginoon kay, sa mga, kaya pumayag si Moses dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Pinipilit nyo yun sa inyo. Mm-mm. Kaya alam nyo, pagka ganyan tayo, ayaw nating sumunod Mm-mm. sa utos ng Diyos, no? Pinapalitan natin, o kaya, Mm-mm. yun nga, parang baliwala natin. Naku, diyan tayo na, diyan tayo napapasama, no? Mm-mm. Sabi nga, imbes na grasya, Disgrasya. disgrasya ang mangyayari sa atin. Opo. diba? Kung minsan, yun nga, yung little by little, our moral fiber, no? Yung ating moral life, no? Kung minsan, nawawala na ng saysay, no? Parang, everything is relative, ngayon, no? Kung ano yung gusto ko, yun ang tama. Relativism, Ganyan, diba? Mm-mm. Wala nang utos-utos na yan, diba? Mm. Hindi po ganyan ang makikita natin dito. No? In the presentation of the Lord in the temple, Mm-mm. naku, napaka, naman itong mag-asawang ito. Oo. Tinupad nila. Talagang By sila, the detail, diba? fulfilling the law Yes. rigorously, sabi nga, Mhm. no, sa yung mag-asawa si Saint Joseph. Yes. Actually, yung unang tinupad nila yung circumcision Mhm. And then itong pangalawa nga yung purification, no. Pagkatapos, hindi lang ang presentation of the Lord, no? Ito, no? Parang 3-in-1 ito eh. Mm-mm. Pangalawa, yung purification of the Blessed Mother. Oo. Kaya nga, yung ate ko, pangalan, purification. Oo nga, ang gandang pangalan. Purification, di ba? Oo. Purification of Mary. Kasi, yun nga, yung sabi ni Sister Rose kanina, na, well, pagka nanganak ka, yung dugo, siyempre, medyo talaga namang, marumi yan. Opo. Di ba? So, kailangan ano kay Kapampangan nito, naman itong panyubli, pero itong linisan ta ka, mga niyan. Raspa ba yung yun? mga Opo, nanganak. raspa yung... Pwede rin yung raspa. Oo. Parang ganon, no? Opo. Pag niraspa. Parang linilinis. Parang- Nilinis. Anyway, sa kanila kasi, well, since after birth ng anak, talagang marumi yung yun, because of blood. Opo. So may 40 days din para yun nga yung this is the purification of the Blessed Mother. Na siya malinis na, no, after 40 days. Pagkatapos pangatlo, ito nga yung sinabi ni Simeon. Kaya nga yung candle mass na sinasabi natin. Opo. Yung Candelaria. Candelaria. Kanina sa first mass dun sa Mabalacat, no? Talagang daming nagpa-bless ng mga kandila. Opo. So, Candelaria. Kasi nga, well, itong sinabi ni Simeon, at alam naman natin ng buhay nitong Simeon na to, no? Dalawa sila actually, mama, ay sasabihin din natin yung isa, si Ana. Eto nga, yung sinabi niya, sabi niya, pwede na akong parang bang... Yun nga, parang mamahinga or Kasi, sabi niya, nakita na niya. Nakita ko na. Oo. Ang gusto kong makita, Oo. no? And then, eto nga, he called Jesus as the light of all nations, no? Oo. Yan, yung ilaw, liwanag. O kaya, diyan tayo. Kaya nga may kandila. Opo. Kasi nga liwanag ang Panginoon, no? Sabi nga ni Simeon dito sa even the Gentiles will see this light, no? Oo. Kaya nga yun nga ang Panginoon bilang liwanag, no? Ilaw, no? At lahat ng mga tao dito sa mundong ito, no? Lahat pati hentil, hindi lang mga Hudyo ay makikita nila itong liwanag, na ito. Diba? Kaya nga yung kandila, Section, may mga blessing of candles, no? Opo. nagbibigay ng liwanag. Isang candle. Yan, talagang yung symbolic na no. Opo. Oo. So ang daming parang mga dito, mga celebration nga, no? Not only the presentation of the Lord, but it's also about the purification of the Blessed Mother, no? Oo. Kaya nga ang patron ng Mabalacat ay Nuestra Señora de Gracia. Our Lady of Grace Parish. Yan, induning Mabalacat. Divina Gracia. Kay Monsignor Full of Cito. grace. Full of grace. Yan, talagang full of grace naman Oo. ang Blessed Mother natin, di ba? Mm-mm. So, yun nga. At pagkatapos ito nga, yung ating Panginoon, hindi lang na-present, but He was also revealed by Simeon as the light of all nations, no? So, mabili ngayon ang kandila. Oo nga. Hindi naman dahil brown out, no?
Dahil nga dito sa kapistahan na to. Oo. Opo. At alam naman natin ang kandila ay kahit na saang simbahan, siguradong makakakita ka ng kandila. No? Sa misa may kandila. Sa binyag may kandila. Opo. Oo, No? lahat Sa kasal, na, may kandila. Sacraments. Oo. Lahat, no? Sa prosesyon, may kandila. Oo. Nakita niyo po mo, ang dami nakipag-procession sa International See? Eucharistic Oo, Congress. oo. 2 Yeah. Ay, million. punong-puno. Kandila. Oo. Nakakaiyak. Kaya pati patay, may kandila. Opo. Oo. So, yung lahat kandilang ng talaga celebration sa buhay natin. May From- kandila. From birth to Lalo na death. po pag may problema tayo, magsindi po tayo ng kandila. O, tingnan mo Oo. yung supposedly yung vigil lamp, di ba? Dapat kandila yan, no? Although ngayon, siyempre, medyo Vigil electronic candles. ng konti. Dahil nga, agad natutunaw yung kandila, no? Oo. So, napakagandang, simbolismo ng kandila, no? Bilang si Jesus na liwanag ng ating buhay, no? Okay, at ikakat muna natin dito, no? Dahil medyo sumobra tayo ng konti. And of course, ating mga texters po, no? Baka gusto nyong samahan nyo kami sa pagninilay tungkol po dito sa kapistahan ng pag-aalay, no? Ng Panginoon. Yan, ng kanyang mga magulang sa ating Panginoon sa templo ng Jerusalem, no? At i-text lang po yung ating mga insights and reflections at mamaya po ibabasahin natin, no? Let's take a break. Magpa-plug ba tayo? Okay, may plug and then of course mayroon tayo pong isang awit, no? Para po sa inyong lahat ito. King mit nung tula ang pong saya, ing Mother of Good Counsel Seminary, agkatan na kayo king, ex altera parte, the other side. Metong a concert for a cause na ganapan ning Magnificat Seminary Choir. Iting konserto mi palabas siya king 5, ang pong 7 ning Pebrero, alas 3 ning gatpanapon, ang pong alas 6 ning Bengi. Ang pong king 13 ning Pebrero, alas 6 naman ning Bengi, na maganap king Mother of Good Counsel Seminary Auditorium, Barangay del Pilar, Syudad ning San Fernando, Pampanga. Para king pa magpreserba ka ring ticket sa taliwa pangkutang, malyaring mag-text at mouse kang J. Car Silva, king 0927-653-3438. May kitikit tamo po. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. A child shall be born to the Virgin, and his name shall be called Emmanuel. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. My own eyes have seen your salvation, which you have prepared for all men. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. The night shall reveal to the nations, and the glory of your people Israel.
Let your servant go in peace. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, tinatalakay po natin ang, of course, ang kapistahan sa araw na ito, the presentation of the Lord in the temple, no, in Jerusalem. Yan, at ito po ay napakalalim na kaugalian, no, tradisyon ng mga Hudyo, no, yung firstborn male nga, sabi ko kanina, pag-aari ng Diyos yan. Kaya nga kailangan yan tubusin, no. Alam mo kanina sinabi mo, Sister Son, yung it is the feast of ano ba ito, yung araw ng mga consecrated. Oo, consecrated, religious. Religious. Oo. Kasi nga parang World this is actually yung presentation is really also consecration of the Lord, oo. no? Pag nagmadre ka, Kasi nga yan, yung consecration at presentation parang dinedicate mo na, no? Dinededicate mo yung sarili mo, yan. Na-dedicate ang ating Panginoon diyan. Diba? Kung minsan sa simbahan, di ba nga, dedication of the church. Yan, no? So yun nga. So ito'y parang talagang i-dedicate at kinosecrate ang ating Panginoon. Ito rin ang parang equivalent sa baptism natin. Opo. Nung dinala tayo ng mga magulang natin, di ba? Yan din ang parang we were presented, we were consecrated, we were dedicated, no, by our parents and our godparents. Oo. Nung tayo Yung binigyan. unang pati yung yung harvest, ganon, yung unang harvest, i-offer Yung mo. first. Oo, ang ganda na. Kaya pala yung pamangkin ko nung nagkatrabaho, yung first payday niya, binigay niya sa church. Ha? Sabi ko, nagulat ako. Opo. Kasi tita, first time kong magtrabaho, sabi niya, first payday ko, binigay niya sa church, no? Ang ganda pala nung ganon. Nagulat ako. Naalala ko rin yung first pay check ko sa Holy Angel. Oh, ganon din. Oo, ang ganda pala, tinulungan no? ko yung isang huwag ko na lang sasabihin. No? Oo. Napakaganda yung first pay check, ha? Yan. Hindi ko pa alam yun. Sana nung hindi ko nagtrabaho makalimutan ako. yun Tamang-tama yung first. Nung tinanggap ko yung sweldo ko, may nangangailangan naman. Oo, yun na yun. Ganun, Oo. no? Yeah. No, ang ganda pala nun. Yung It's first payday mo. Dapat i-offer hindi mo. sa'yo yan. No, ibigay mo, parang ganyan. Oo, No? oo. Although ito nga is sa Diyos yan, pero tinutubos mo dahil nga may Oo. offering ka. Oo. No? Ako nagulat ako noon kasi 'di ba tayo pagka first pay, blow out, first sweldo mo 'yan, blow out mo kami, kain tayo sa labas. Yun ang sinago. Hindi, sabi niya, binigay niya sa simbahan. Sige, sa second payday mo na lang. Maganda yan. At, pero hindi lang sana sa first payday o first paycheck mo. No? Basta may nangangailangan, siguro magtabi ka ng konti. Oo nga, no. Huwag mo solohin, sabi nga. No? Ang iyong sahod. Oo. Okay, may mga texters Okay. yata tayo, no? Sige. From 5755, sabi niya, Maya pabengi po, metong tuturuning gospel ing maging mapaminto tamo, kareng, nanini, basta, bistaman nasukat pinresentade pamurin, ding miyasawang Maria at Jose ing anak dang i Jesus, magsilbilang modelo as law-abiding citizen, dapat tamong tularan. Salamat po. Yan. Oo nga Yan, naman. tama yun nga. Actually, napakaganda yung obedience talaga eh. Oo.
Ako na-experience ko din yan. Ang sarap ng pakiramdam kapag obedient ka. Lalo na po mag-o-obey ka kahit masama. Kahit masama Uy, nung sa kahit loob. masama. masama sa loob mo. Opo, kasi kalo- yung parang magsasakripisyo ka po. Oo. Ay, Meron oo, pa naman. totoo yun. Oo. Mas you noble obey. yun, ha? Opo. Magsasacrifice ka. Hindi ba during the, just obey. finding in the temple? Oo, That was, obedience din yun. di ba? Sumama The child siya, Jesus. di ba? And the child grew, no? And Oo. in age, no? And wisdom. Pero yung una, nung Obedient siya kay oo, God the Father. he Naman. he went home with his parents, Oo. di ba? Sumunod pa rin po Oo, in obedience. Mm-mm. Kasi nga nawala eh. Mm-mm. Eh sabi niya, hindi niyo ba alam na ginagawa ko lang yung Oo. trabaho ng aking ama? Oo. That I Pero- must be in my father's house, sabi Oo niya. nga, di ba? Pero alam naman natin na it was not yet time for him. Mm-mm. At alam ng Panginoon na hindi pa talaga panahon para sa kanya, no? At ang ginawa niya, sabi ng ating, yung sa ebanghelyong yun, sumunod siya. Oo. Kaya nga, Obedience. as children of God, Mm-mm. ang pagsunod, napakahalaga niyan. Mm-mm. Di ba? Kaya nga yung pakikinig, kailangan maunawaan mo yung kagustuhan ng ama, at kaya pa sumunod ka. Oo. Although kung minsan, yun nga, yung just like the Blessed Mother, hindi niya Hindi niya maintindihan lahat, di ba? maintindihan ang nangyayari. Kaya nga yung faith, dyan Papasok pumapasok ang faith. naman. Oo. Di ba? So, kung pagka hindi natin maintindihan, pero if we know that God is calling us, Opo. God is inviting us to do something, no? He's challenging us to, accomplish something, let's obey. Oo. Yan, no? Kami alam nyo, sa mga pare, may... yun Wow na. of obedience. Oo, Yan, ng mga pari at madre. Bisa ka, te, bisa. Magpaparak ka man, hanapin. Wala kang magagawa. You Minsan, have to obey. iba, nagmamakaawa, no? Mm-mm. Pero kung diyan ka, Mm-mm. no, diyan ka dinadala, Oo. sabi nga ni San Pablo, kung minsan dadalhin ka sa mga lugar na ayaw mo. Opo. But later on, you will see, as Oo. clear as a mirror, sabi niya. Mm-mm. May ano pala, may wisdom dahilan. pala doon. May Opo. dahilan, May, may oo, purpose. may dahilan din. Oo. Diba? Pero ang importante, nag-obey ka. Oo. Di ba yung mga sundalos may ano yan? Ay, oo. Ano sabi? Anong kanila? Obey first before complaining. Naku yan. Sa mga sundalo. Pero sad to say, Mm-mm. yung iba, baliktad. Oo. They complain before they obey. Oo nga. Lalo na rin ang anak niyan Oo, Hey, yung mga ako pa. kabataan. Ay, tanang wali ko, yung utusan niyo po, mga ito. Kaya nakarakala sing-sing, makomplain yan. Oo. Pero pag naghihingi ng allowance yan, diba, medyo maamong tupa. Kahit anong iutos po mo, susunod. Oo. Pag Bakit mayroong yung ibang yung mga ibang bata, no? Kung walang padulas. Ang hirap po minsan na sumunod. Na sumunod sa Mong magulang. sa family oo. nga po nag-start yung corruption, di ba? Dahil sa Oo nga. ganyan. Oo, Kaya oo. pinapaalis Itang, mo. dapat padulas pa mo yan Pag hindi mo Mm. binigyan, Oo. Pag may Naku, utos mga- ka sa kanya, may pahirapan yan, ibibigay ka di ba? muna. Opo. itang nagkay, masura na ka mo. Mm. Ay, ako nang gawa. Ano yan? Opo. Kamukha po yung mga bata ngayon. Bawa, mag-aaral silang mabuti. Kasi alam nila may reward after nung Oo, makakuha ng oo, good oo. grades. Pero dapat hindi po ganun ang motivation. Oo nga Maybe kasi. to a certain extent, pwede yung mga reward na yan. Pero, parang incentive. tama si ganun. Sister Rose. Dapat yun, hindi lang yun ang kanilang Oo, motivasyon. Kasi mong nagtuturo po ako ng grade 1 sa public school. Yes. Nag-observe po yung anak ko kasi ano po siya noon sem break gumukuha po siya ng psychology. Sabi niya, Mami, okay lang yung magbigay ka ng reward, mga pencil, mga ganyan. Paano kung naubusan ka na? Magandang motivation pa rin yung yung iano mo sila Para yung sa kanila rin yan. Para sa Opo, yung kanilang very future, good, yung mga ganyan, ganun. O yung for their future. Kasi kung minsan yung mga ibang bata, akala nila, ginagawa nila yon para sa mga magulang nila. Opo, hindi. Para sa akin, secondary na lang yan. Oo. First and foremost, kaya kung may mga nakikinig ng mga bata, mga kabataan ngayon, gagawin nyo yan, pag-aaral nyo, unang-una, do it for yourself muna. Kung minsan, alam nyo, yung mga ibang magulang, at karamihan naman sa mga magulang, they don't expect
na yung mga anak nila parang tutulungan, no? It's not their obligation supposedly, no, yung mga bata. Although syempre Payback, ganon. that is to be done spontaneously and naturally without commanding. Oo. Kung magandang Manggagaling sa pagtuturo bata. mo sa mga bata, wag mo nang ano yan, yung hindi na kailangan, sabi nga. Kasi rin aliwan pengar kay, hoy, putang mga manakita na kayo eh. Kanako yung sweldo yo. Tama ka niyan. Kailangan ibalik nyo yung Nagastos namin. yan, mga nung aliyala akong utang alob. May mga ganyan na magulang. Oo. Palagay ko, para sa akin hindi exactly tama yun eh. No. Di ba ganda eh, no? Yung parang ibabalik ng mga anak yung ginastos, no? Kasi para sa akin, ang mga mabubuting magulang, they will do their job, their obligations, their commitment. Pag-aaralin ng mga bata. Oh, Di ba? responsibility nila yun. Kung natapos, well, thanks be to God. No? Parang ako'y mission accomplished na sa anak kong ito. Ngayon, tutulungan ako, thank you. Thank you. Kung hindi ako tutulungan, Thank you pa. thank you pa rin. Kasi it's not, for me, ideally, it's never an obligation of children na parang to support, no? Technically, pero of course, sa atin nandiyan ang kultura. Di ba? Opo. Para talagang wala kang utang na loob, no? Anyway, going back dito sa kasi kung minsan talaga pahirapan ng pagsunod, but it was never an issue dito sa batang Jesus na to. 'Di ba? Ayan yung sa finding in the temple. It was never an issue na parang matigas ang ulo, ayaw sumunod kahit nasabi, alam niya na ginagawa ko ito dahil sa aking ama. And yet nagpailalim siya. Rin siya kay Joseph and Mary. Sa kanyang mga magulang. Opo. No? Siguro yung like father, like son, no? Like the parents. Nakita ni Jesus sa mga magulang niya, masunurin itong mga maliit magulang ko. nakita na niya yun. Sa na Diyos. masunurin sa So, Diyos, sa batas. Natural, by Follows. natural way, maipapasa yon, Opo. no? Parang assimilate ng bata yun kasi nakita sa mga magulang. Kaya nga napakahalaga, no? Yung mga magulang talaga, they give good examples to their children, no? That will really last. Yung bang kasi ang diyan ang the bottom line for me is how you create impact, influence, no? And of course legacy din sa mga bata. Sa mga Pero dapat yung mga time-tested values naman ang ibigay. Aluway tang nin kay nangangamot ka, kakamot ka na lang ng yung mga, for example, ini-spoil yung mga bata. No? Mami! Ayan, gusto ko ng ganyan. lahat ng gusto. Yung mga, okay, coming, baby. Mga ganyan. Daddy, bili mo ako ng ganito. Mga ganyan, no? Okay. No? Just to please, Opo. Kasi nga, in a recent study, dahil nga, alam naman natin, may mga one-child policy sa mga ibang nations. Diba? Ang tendency pala talaga, pag isa lang ang anak mo, may bibigay ang lahat ng gusto. gusto mong ibigay lahat. Which, to certain extent, hindi talagang tama yun. Nakakasama Diba? pa rin. Kamukha po ng mga OFW natin because of their absence. Okay. Ang kapalit po noon, yung mga ibibigay material na lahat bagay, ng kung minsan hindi gusto. naman po Parang hinihingi. i-augment, no? Opo. Yung hindi ko mabigay, like for example, yung time ko, Opo. yung presence kahit ito ko. na lang. So, pupunuin ko ng ibang bagay. Pero kung tatanungin niyo po yung mga bata, mas gusto nila yung presensya. Yung kasama nila, yung syempre parents naman. nila. Syempre naman. Yung bonding sa mga parents. Napaka-importante kasi noon. Opo. Yes. Hindi matatawaran ng Oo, pera, oo. di ba? Opo. It Kasi is nga, not, yes, it's replaceable. not, you cannot replace, it's Opo. priceless. Oo. No? Sabi nga nung, ewan ko sa yung mga sa migrants, no? Opo. Kahit Oo, daw may yan ang mga Skype, problema mga nila. FaceTime ngayon, no? Pag Iba umiyak pa daw rin ang yung bata, no? Tapos makikita mo, yanayakap yung computer. Hinahalikan yung screen. Oo. Iba talaga yung bonding ng Presensya. pamilya. Yes. Lalo at, na ngayon, Year of the Family. No? Na lalo nating paiintingan ang pamilya. Kaya nga itong kapistahan natin ngayon, talagang parang
family-oriented feast ito, no? For me, parang ano ito yung extension pa rin ng Christmas ito Opo. Di ba yung Pasko na ano natin yan, yung sa story ni Simeon, si Ana. Alam mo lahat. Simbang gabi mong. Yes, the bottom line of all this, yung mga the lives of this character, Mary, Joseph, si Simeon, si Ana, they were all very, very obedient. No, they were all there at the temple doing what is required of them. Opo. Diba? At kung minsan sobra pa. Ito nga si Ana, ano ba, 80 years? Oo, nandun sa nasa templo. simbahan pa, nagsisilbi pa, 80 Day- years old. Oo. Daig na ka pa, Chison. Nag-aayuno. 80, no? Opo. 18, ha? 80. Oh, 80 nga, 18. 84. Oh. I mean to say, daig ka pa. Dahil nga, Oo, wala ka pa oo. naman 84. Oo, mong Ha? talaga. Ito, day and night service pa to, Sister Son. Opo. Wag day and gusto mo, night, hanggang ha? 80 pa ako dito, ha? Oo. Kaya nga ito, day and night. Dapat ikaw, day and night ka na rin, Mong talaga. No? Ako na naman ang nakita. 24/7. Nung alakang kang Pedro, takit ang bundok la, nasa Lord. Sabi niya, it's good to be here. Oh, It's nice to be here. Ayaw nang Kaya umalis. natiti pa. Opo. Mag-karaoke tayo na akin. So sabi, let's build 3 tents, di ba? Oh, one for you, Oo. one for me. Parang sina Ana, sina Oo. Simeon, parang siguro kung magkakilala lang itong dalawang ito, although nandun sila, siguro magkakilala, no? Opo. Let's build tents here. Oh, Huwag na tayong umalis. Wag na umalis. Huwag na tayong umalis dito, no? Oo. Kasi 24/7, sabi nung ano. At naghihintay sila, Opo. and yun nga, no? They were so obedient, and they were there really, no? Night and day, praying, fasting. Diyos ko, ano pa naman ang hihilingin mo sa mga matatandang ito? Opo. Matatanda pero, Full of wisdom. yes, full of wisdom, and wow. No, they are really, an inspiration, no? Opo. Ganyan dapat ang pagtanda. They're looking forward to see the Redeemer. No po. Of course, oo. Tuwang-tuwa sila. Okay, may texter yata tayo. Sige. Meron mo. From 0817, sabi niya, taga San Simon po kami mula 6 a.m. to 6 p.m. na orasyon, nakamonitor po kami hanggang Thank you, 10 thank p.m. you. Pray over po ninyo ang aming anak na si Rudolph Garcia nasa Okay. Korea. Sa Korea. Okay, sige Opo. po na. Sige po at para safe siya doon. Rudolph we Sa include him sa aming mga panalangin po rito. Yan, mga nagpapadasal. Rest assured po, no? At iingatan ng Diyos ang inyong anak. Okay, may meron isa pa? pa Sige. from May umabol pa. 2249. Maya pabengi po, king sitwasyon ko po kasingeni, magugulo ko po uling tinuknang ko po king obra. First time ko po kasi at anak ko pa tinuknang ko rin po kasi king pamagaral ngeni po dinanda kong chance para mibalik kong pasibayo king obra. Kaya mo po marinena ko uling bala ko eko hiyang ing obra pero aisip ko po na kung gawan ko po inialim po ing sarili ko, syempre po para king pamilya ko at king Ginoo. Siguro sumipag kong pasibayo. Sana po dinan niyo ko pong advice. Salamat po. Well, for me, being Yan, given a advice. second chance is a privilege. Oy, no? Opo. oo. So, para sa akin, I will take it. Opo. Ha? Huwag kang mahiya, iho, o kung, ano ba, babae yan, o iha. Hindi ko alam Okay. mamong kung babae lalaki. So, siguro Sige. very young pa, no? Minsan talaga pagka bago ka ba lang sa trabaho, well, hindi mo talagang alam, di ba? Opo. But if you're given another The chance, why not grab it, So, no? Although talaga naman may mga ibang talagang hindi kuminsan talagang hiyang sa trabaho, no? Opo. Hindi mo linya, sabi nga. Opo. O kaya talagang wala sa puso mo ang pagtatrabaho. Baka it's not yet time for you na magtrabaho. Siguro I don't know, no? Bata pa Oo. masyado. Pero pag binigyan ka ng second chance, Chance. that yun. means Grab they it. see something good, no, in you. Oo. At para sa akin naman, ialis mo na yung hiya-hiya mo. Opo. No? Ayun nga, for the sake of the family, no, baka makatulong. Oo, And of course, sabi talaga nga naman niya, totoo. for the sake of the family. Oo. Oo. At ang importante, ano man yung trabaho yan, marangal at dapat, no, ay pagbutihan, no, kung ano man yung trabahong ibibigay sa iyo. Okay. Okay. So let us end our beautiful episode today with a closing prayer, no, to be led to us by Sister Son.
Lord Jesus, you are my hope and my life. May I never cease to place all my trust in you. Fill me with the joy and strength of the Holy Spirit, that I may boldly point others to your saving presence and words of eternal life. Amen. Okay. Okay, sige. So may mga announcements ba tayo? Opo, Mong. Meron Sige. po ako dito. Nag-i-invite po ang Ima. Meron po silang musical Golden Girls sa gagawin po Wow. sa Holy Family together with the Pampanga Medical Society. Ang mga tickets po is 500 available po sa school sa Holy Fam. Ayan, si Doktora Joy Velis Fernando po ang nag-text. Nakikinig po siya ngayon. Hi, Doktora. Ingat Yan. ka. Ayun po. Okay, ang dami ng mga nakikinig sa atin. no? Opo, Oo tsaka nga. si Kong Willie nakikinig din po. Tsaka si Telma, kahit nasa tabi siya ng dana, nagtitinda ng sombrero, nakikinig. Hello, Telma, ingat ka sa Talaga pag-uwi naman. mo. Bye-bye po. Let's Okay. pray for one another. At tandaan po natin yung presentation in the temple. Yung pong Presentation. yung pangako po ng Panginoon, tutuparin niya po yun. At huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Yan. Ayan. Good Okay. night po Okay. at ingat po lagi. God bless. Okay, paalam ka na, Sister Son. Okay, ito po Sister Zon, nagpapaalam na po hanggang bukas po. Maraming salamat sa mga texters, sa inyong mga walang sawang nakikinig. Thank you very much po. God bless po. At baunin po natin ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, no? Dito po sa pag-aalay ng magulang ng ating Panginoon sa kanya sa templo, no? We are also once consecrated, no? And dedicated to God, no? At sana po ay sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, no? Ay maging ilaw din tayo, no? Just like the Lord today who was declared by Simeon as the light, no, of all nations. At naway kasihan po tayo parati ng Panginoon at huwag natin haayahan na ang liwanag ng Diyos, no, po ay mamatay at magdilim, no, ang ating buhay. Let us always continue to become light bearers, and at the same time po naway kamukha ng ating mahal na ina at si San Jose, no, parati po nating sundin ang mga utos ng Diyos. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission of Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mapuring iaalay